pastor po ng Win Israel. Amen? Pastor Inday, siya na lang magpakilala. May mga bisita tayo. Amen! Praise the Lord! It's so good to see you all again, mga kapatid. Amen? Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng Hallelujah! Amen! Buhay na buhay ang mga anak ng Diyos. Ay handang-handang tumanggap ng mga pagpapalang espiritual, pagpapalang finansyal, pagpapalang pisikal, at higit sa lahat emotional. Amen! Hallelujah! Kung ang lahat ng mga anak ng Diyos ay masaya, palakpakan natin ang ating King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Wala po tayong ibang itataas sa oras na to, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Handa na po ba ang lahat? Nakainom na po ba kayo para hindi tayo ma-distract sa ating kasi 8 o'clock na daw? Parang ibig sabihin, nagpaparinig na, dapat matapos ako ng 8:30, gano'n na, Pastora. Ayan, so it's a great privilege, Pastora. Thank you for this privilege po na makapagbahagi ng mabuting balita o mensahe ng Diyos tonight para sa atin. Amen? So, nakikita niyo po yung yung aking picture, introduction ng aking makikita niyo dyan, touching and changing lives through God's Word. And my prayer, kung makikita niyo yun, my prayer and fasting. Napansin niyo yung prayer, my prayer and fasting, my fire. Pag sinasamahan natin ang prayer and fasting yung ating ginagawa, ay alert ka na, pag dinagdagan mo pa ng prayer and fasting, Bible reading, ay nag-on fire ka. Amen? Kahit yung katabi mo si Elisha, yung namatay na nadaanan lang niya na buhay. Ganon ang magiging fire natin pag mayroon tayong ganitong principle as a Christian. Amen? So, hindi po yan yung ating picture ko lang yan para ma-encourage tayo. Amen? So, yun po talaga yung ating text, ang ating theme tonight. Amen? Ang servanthood. Ayan. So, ang servant, mga kapatid, ang servanthood, mga kapatid, comes from the root word servant or serve. Ayan? Kasi napaka-clear naman, diba? Kahit pa hindi natin aralin, ang pinaka-root niya ay yung serve or service. So sa yan, sa Latin word or Greek word ay servos. Servos in Greek word. But nung panahon nila, napapansin natin itong servanthood, mga kapatid, sa panahon nila Jesus Christ, panahon ni Pablo, they called themselves as a slave of Christ. Di ba? Nung panahon nila, pero sa atin, ayaw natin maging slave. Sino ba ang gusto maging slave? Di ba? Parang binili ka na nun parang wala ka ng kawala. Di ba sa mga Old Testament times, gano'n pag binenta ka, you're slave. Wala ka ng freedom. Mayroon kang kailangan gawin or mayroong mga, yung kontrata bago ka makalaya sa pagiging slave. Diba? Sa Old Testament times, sa history of Israel. And then kina Pablo din, binabanggit din niya ang sarili niya na slave of Christ. Napakaganda pakinggan yung kung tutuusin mga kapatid. Napakasarap namnamin. Imagine mo slave ka ng King of Kings. Pero sa atin, sa panahon natin, ang tawag sa atin ay servant of Christ. Amen? So matatagpuan po ang ating text ay dito po sa Mark 10, verse 43 to 45. Yan po yung ating text kanina na nabinasa natin. Basahin nga natin lahat. Everybody? Yes, shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever desires first shall be slave of all. For it is the Son of Man that now comes servant, but to serve and to give his life
Diyos, sa pagkakataon, Lord God, na maging daluyan po ng iyong mensahe tonight, O God. And I pray, Panginoon, na matagal mo na po pinagpala ang mga salita mo, Diyos. At patuloy mo pong pagpalain ngayong gabi, O Diyos, na mga salita po na lalabas sa bibig na ito, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, maging enlightenment sa bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus. Hindi lalampas ito, Panginoon, na hindi po namin ma-receive, O Diyos. But Lord God, we will receive your message clearly and understandable, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo po ang iyong lingkod, O Diyos. At Lord, ang divine intervention mo, O Diyos, ang siya naming hinahayaan, Panginoon, na mag-flow, Panginoon, sa lugar na ito, bawat sulok ng lugar na ito, in the name of Jesus. And let your Shekinah glory be upon in this place. In Jesus' name. Thank you, Lord God. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen. So makikita natin dito sa chapter na ito, mga kapatid, marami itong maraming verses. Pero ang pinaka-context nito, dito yung na message ng Panginoon sa atin, itong Mark 10. But before that, ang nagtuturo dito ay si Jesus. Kausap niya mga disipulo niya. So, may mga question dito, na namumuo. Ewan ko kung nakuha niyo din yung question dito na namumuo, na siya natin ngayong pag-aaralan. Amen? It says here, sa verse 44, 43, sabi niya, whoever desires to become great among you shall be your servant. So that's the question. So, ano kaya yung tinutukoy ng ating Panginoon dyan? So, pag-aaralan muna natin yung context. Kung bakit nasabi ito ng ating Panginoon. Dahil pinag-uusapan din dito, before these chapters, mga kapatid, ay maraming encounter ang ating Panginoon dito. Maraming tinuturo. Pero dito tayo mag-focus. So, bibigyan natin ito ng title, mga kapatid. And the title is, True Greatness is Serving. Yan pala ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya yung ating verse kanina, whoever wants, who desire among you, to be great, must learn to be a servant. So, si Jesus tinuturuan na tayo dito na ang totoong kadakilaan sa kingdom ng Diyos, mga kapatid, ay service or serving or servant. Kaya nga tayo, ang tin natin kanina, servanthood. Na yung maipapahayag dito, ang totoong servant ng ating Panginoon ay yung quality ng ginagawa ng isang servant. Amen? Kaya yun ang tinuturo ng ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. But before that, para mas clear sa atin, we will just go back, mga kapatid, sa ating before these verses natin binasa kanina. So I just want to read this, mga kapatid, dahil napakaganda para maintindihan natin. Sabi niya, then, clear ba sa inyo? Then James and John, yung binasa natin kanina, babalik ko lang kasi napakagandang balikan ito, mga kapatid. Ha? Kaya nga, pagpasensya nyo na, naoperahan ng mata ko, praise God. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. So itong dalawang magkapatid, mga anak ni Zebedee. Itong si James and John. Take now, ha? Itong dalawang ito, 12 disciples ito, mga kapatid, dito, kausap ng ating Panginoon. Kasama ng Lord itong 12 disciples. Amen? Welcome po muna pala natin from Philippines, sila nanay ni Badet, at saka si tatay ni Badet. Ayan, kapatid ka din. Praise the Lord. Welcome po sa Israel. Yung nag-enjoy tayo sa... nag-enjoy sila sa gera, di ba? Praise God. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya, balik tayo, mga kapatid. Tandaan natin, 12 disciples. Itong dalawa, lumapit sa ating Panginoon. At ito ang tanong niya, Teacher, tinatawag na si Jesus, we want you to do for us whatever we ask. Magaling.
Ganon tayo pagkilala natin ang ating Panginoon. Tanda natin yan ha. Whatever, di ba sabi natin, if you abide in me, whatever you ask, di ba? I will give the desires of your heart. So ganon sila, naintindihan nila yung relationship nila sa ating Panginoon. So, diretso natin, dahil ang ating oras ay tumatakbo, He said to them, Jesus said to them, what do you want me to do for you? Oh God, Jesus is asking you also tonight. What do you want me to do for you? Take note of that. Amen? And then, ito ang sagot ng dalawa. They said to Him, sinabi nila kay Jesus, grant us that we may sit, one of your right hand, and the other on your left in your glory. So, ibig sabihin, pinag-uusapan na nila, itong dalawang magkapatid na ito, ano? Inaas na nila ang Panginoon na, pwede ba pag nasa ano ka na, kasi nag-uusap sila about sa ano dito kumatay ng kingdom of God, ano about the kingdom of God, ano? So, sinabi nitong dalawa, pwede ba na, ito yung aming hilingan na pagdating mo in your glory ay upo kami sa left and the right. How about the 12, how about the 10? Yeah? Nakita niyo kung ano yung character or attitude nitong dalawang kapatid na ito. Yeah? Kaya napakagandang pag-aralan. Ito, Jesus said to them, ito ang magandang question. Do you know what you ask? You do not know pala, I mean. You do not know what you ask, Jesus said to them. Di ba? Nakuha natin yung story. Hinihiling nila na pwede ba pagdating mo doon ay upo kami sa left and right. Di ba? Dalawa lang sila. Tapos sabi niya dito, sabi ni Jesus, you don't know what you ask. Di ba? Are you able to drink the cup that I drink? Post tayo dyan sa cup na yan. Di ba? Sabi ni Jesus, are you able, ang ganda ng Tagalog kanina, mabasa natin kanina, di ba? Di ba, are you able to drink the cup that I drink? Kaya mo bang tiisin ang nakaatang sa akin? Sabi ni Jesus. Di ba? Ang cup of suffering. At meron pang dugtog dito, di ba? Sabi niya, and be baptized with the baptism that I am baptized with. Ano bang tinutukoy ng ating Panginoon dito? Yung gagawin ng Lord. Yung, di ba pag nagpabaptize tayo, ano ang dahilan? One of the reason why bakit tayo magpapabaptize? Because gusto nating mag-commit sa ating Panginoon. It's not only declaring your faith, but you want to surrender yourself to God. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Tanong niya sa dalawa, hindi niyo alam ang tinatanong niyo sa akin, ang hinihiling niyo sa akin. Kaya niyo ba? Kaya niyo bang mag-suffer? Kaya niyo bang ibigay ang oras niyo sa akin? Kaya niyo bang ibitawan ang mga precious things na hinahawakan natin? Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito kahit sa dalawang ito. Kasi sabi niya, hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Kasi sabi ng ating Panginoon, sabi ng dalawa, they said to Him, we are able. Maybe, kaya natin, kagaya sa atin, di ba? Nandito tayo sa loob ng church. Of course, we're doing the ministry. Di ba? Sumusunod tayo. We're trying our best para makasunod sa ating Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, they are, yung confidence sila na, yes, we are able, Lord. Ano kaya pag tayo, able ka ba? Prayer meeting nga, hindi ka maka-join. Di ba? Fellowship niya, once a week lang. And 2 hours na lang, 3 hours, ang spend natin. Kaya ba natin? Di ba? Mahirap, di ba? Kasi laging natin, pagmahal si Lord. Kawawa talaga si Lord. Buti na lang si Lord ay hindi ako. Kasi pag ako yung i-DA kita, pag wala ka sa attendance din. Pag nasa under kita, ako pagagalitan kita at wala ka sa prayer meeting. Pero, si Lord hindi ganon. Amen? Hindi ganon. Kaya lang, gusto ng Diyos na maging totoo yung ating ginagawa sa Kanya. Amen? Nahayaan tayo ng Lord.
wherever we are. Di ba sayang yun kasi lumalampas yun. At tinitingnan ng Diyos yung ating pagsunod. So nakita natin ang question, ang sagot nila, yes Lord, we are able. And then sabi ni Jesus, so then, dito ang exciting. Hindi maitago. Ano? Sabi dito, okay, Jesus said to them, you will indeed drink the cup that I drink. Di ba kaya, may church, di ba kasi nakakasunod tayo. May mga sacrifices din na ginagawa natin. Di ba? Amen? Nagbibigay tayo ng time, kaya tayo nandito. Di ba? Nagbibigay tayo ng time. Nasa loob tayo ng church, may mga online, activities sa church. But, sabi ng ating Panginoon, you will indeed drink the cup that I drink, yung cup of suffering. Hindi ka gaya ni Jesus, di ba? Namatay si Jesus at nabuhay ulit. Di ba? And with the baptism I am baptized with, you will be baptized. So, ibig sabihin dito mga kapatid na, oo, yeah, you will drink the cup. Magkikilos ka din, gagawa ka din sa gawain ng Lord. Pero ang ganda ng sagot ng ating Panginoon dito. But, sabi niya, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give. Ba't kaya na nasabi yun? Take note with this, mga kapatid, ano? Amen! Amen! Sabi dito ni Jesus, hindi ako, wala akong karapatan or but to sit in the right and my left is not mine to decide. It's not mine to work out. But, sabi nga dito, it is for those for whom it is prepared. Sino kung binabanggit na dyan? According to the book of Matthew, Jesus said also, kung sino yung magtatagumpay hanggang wakas, yun ang makakasama sa kingdom ng ating Panginoon. So, hindi niya, kaya niya tayong i-control di ba? Kung gusto natin. Pero ang dami natin kailangan i-give up. Amen? Kaya anong dapat natin gawin mga kapatid? Kailangan nating piliin na no matter what, magpapatuloy ako. Amen? So we will proceed mga kapatid sa ating, meron ka pala. And when the ten heard, ito na yung ating text tonight. Ano? Nung narinig ng mga 3 disipulo niya, 10 disipulo niya mga kapatid, di ba yung binasa natin kanina na parang na-disappoint sila. Di ba nainis sila sa dalawang magkapatid na ito? Di ba? Nainis sila sa dalawang magkapatid na ito o na-displease with James and John itong 10. But Jesus called them. Bakit kaya na sila? Yung nainis sila kay James and John. Kasi nga, dahil alam mo yun, imagine mo kung hindi namin narinig yun, ibig sabihin kayong dalawa lang pupunta sa kingdom ng ating Panginoon. Di ba? So parang tatlan tayo dito sabi nila, naging selfish yung dalawa. Amen? Kaya tinuturoan ng ating Panginoon, wait, halik kayo dito, halik kayo, sabi ng gano'n. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, at tinuruan sila kung paano, ano ba ang greatness na sinasabi ng ating Panginoon dito, the greatness of God's kingdom. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ko kanina, na yung greatness is yung servanthood. Ngayon, so mapansin din natin dito, continue ko yung sabi ni Jesus, tinawag siya ng ating Panginoon, inagbigay siya ng illustration. Meron siyang worldview at yung kingdom of Christ, the kingdom of heaven, about the nature of their works. Ang worldview, di ba, ang servanthood, sila yung parang sila yung boss. Di ba? Ganun yung tinuturo ng ating Panginoon. But, kay Jesus, in God's kingdom, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, na sinabi niya kanina, hindi kayo kagaya ng view ng world about servanthood. Amen? Kabaliktaran, di ba? Kung sino
yan ang dapat mag-serve. Kasi yan yung the true greatness in God's kingdom is serving. Yan ang ang hindi natin maintindihan. Kaya kung minsan, pumapalpak ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pag nilagay na tayo sa isang ministry, parang ayaw na nating makinig. Lalo na pag tayo ay yung talagang ginagamit ng Diyos. Ito yung isa ding struggle natin as a Christian, pag tayo mga nag-commit sa ating Panginoon sa ministry, mga kapatid, ito yung struggle natin. Yung mag-submit. Yung mag-humble. Amen? Amen! Are you still here? Diba? Kaya sabi ng ating Panginoon, huwag niyong gayahin ang mga Gentiles. Dahil sila ang nag-rule. Sila yung boss. Sila yung nasusunod. Pero in God's kingdom, hindi dapat ganyan ang gayahin niyo. Amen? Hindi dapat ganyan ang gayahin niyo. Kasi sabi ng ating Panginoon, whoever desire to become great among you shall be your servant. So the more pala mga kapatid, na ikaw ay nilalagay ng Lord sa gawain, nililevel up ng Lord, the more humility is required. Amen! Humility, the more yun ang nire-required ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, buhay natin lahat. Because ang ating ginagawa, kapatid, is not our own ability lang. Tinawag ka ng Diyos, ginamit ka ng Diyos to serve. Kasi sabi ni Jesus dito, and whoever of you desires to be first shall be slave of all. Imagine mo yan, to serve, maging servant ka of all. Sino kaya ang tinutukoy niya dito? Di ba, ang church, tinawag tayo that we are one body, but we are many parts. Kagaya ng katawan. Di ba? So, napakahalaga ang bawat isa. Di ba? Kaya sabi niya, sir, parang gusto mong kumain. Paano ka kakain kung hindi mo gagamitin ang kamay? Di ba? Paano ka magbabasa kung hindi mo gagamitin ang mata? Amen? Amen. Di ba, napaka-simple ng principle ng ating Panginoon about servant. Amen? We are many, pero very important ang bawat isa. Kaya sabi nga, serve, you must be a slave of all. Diba? So, even the Son of Man, sabi ni Jesus, tinutukoy niya ang sarili niya. Hindi siya pumarito dito, mga kapatid, para pagsilbihan. Diba? Maganda nga ngayon, medyo upgraded na. Nung panahon ni Jesus, nag-walk pa yan sila, ang dudumi ng mga paa. Tayo nga naka-heels. Naka-shoes, naka-QC, usi. Hallelujah. Naka-usi. Di ba mga kapatid? Ibang-iba. Yeah, kaya sabi ng Panginoon, even the Son of Man shall be saved. Even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Yan yung natin. Kaya meron tayong some points lang, mga kapatid, dahil para magkaroon lang tayo ng mga enlightenment regarding sa servanthood. Kasi lahat naman tayo dito mga servant. Amen? Kaya kung baka nakakalimutan natin, paalala lang ng Lord. I believe, very simple. Alam natin ito. Pero kung minsan, nadadala tayo ng ating pag-level up. Minsan nadadala tayo ng ating emotion. Kaya, kumakatok ang ating Panginoon sa gabi nito, at pag-aaralan natin some of, mabilisan lang ito, kapatid, na attitude or yung character ng isang servanthood.
So yan po, the greatness is serving. Nakita natin yan ang servant. Servant is the, ayan. So ito yung number 1. No? Tandaan natin na true servants serve the Lord, not just people. So whatever you do in the ministry, di ba meron tayong mga hire na mga nilalagay ng Lord. Nilagayan sila dyan, mga kapatid, dahil they deserve or may potential sila maging leader. Ano? Or nilagay tayo sa mga music ministry dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ano? Kaya lang, kailangan natin, na yung ating ginagawa, mga kapatid, ay hindi lang, huwag lang natin isipin na sa tao. We are obeying, nilagay tayo ng ating leader dyan. So, ibig sabihin, gagawin mo yun, na hindi lang dahil sa tao. Gagawin mo yun dahil kay Lord. Why? Because you want to serve God. So if you serve men, mga kapatid, ibig sabihin, nagsiserve ka kay Lord. Huwag natin isipin na, hindi naman siya karapat-dapat. Di ko na maging leader. Okay lang ba yun? Kala niya hindi madaling maging leader? No. Ang ganda yung nakaupo. Kaya lang, pag nagpapatuloy tayo, talaga nililevel up ka ng Lord. Kasi the more na nilalagay ka ng Lord, nililevel up ka, ibig sabihin, the more na nagtitiwala sa iyo ang Diyos. Amen? Diba? Kaya dito sa Galatians, mga kapatid, ay Colossians pala, Galatians. Bond servants, ito si Pablo. Obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Huwag lang yung nakikita, kundi kahit na wala tayo dito, makita yung pagiging Kristiyano natin. Sabi niya, as men pleasers, but in sincerity of heart, God-fearing. Amen? Yan po ang dapat tandaan natin, mga kapatid, bilang mga servant. And whatever you do, sabi niya ganon, alam mo kapatid, do it heartedly. Kaya malalaman natin, mga kapatid, yung nagsasabi, marami na din tayo mga na-encounter na ganon, na I really want to serve. I really want, ang daming gustong maglingkod sa ating Panginoon. Pero hindi makasunod sa rules ng tao. Napaka-clear ng sinasabi ng Diyos na kung ano yung ginagawa natin, as long that you did it from the bottom of your heart, kapatid, ay ginagawa mo ito kay Lord. Paano tayo, marami talaga akong nakikita din kahit doon sa Jerusalem. Maraming mga may potential, mga kapatid, may mga gift, may mga talento. Pero, hindi makasunod. They just really want to serve God. Pero hindi nila kayang sumunod sa rules ng tao. Pag hindi tayo makasunod sa rules ng tao, paano natin sasabihin, I want to serve you, Lord. I love you, Lord. Yung rules na natin ng tao, hindi natin magawa. Paano pa yung Lord hindi natin nakikita? Are you here? Amen. Amen. Kaya whatever you do, mga kapatid, gawin natin ng maayos. Diba? Knowing that from the Lord you will receive the reward. Ngayon, lahat ng ginagawa natin is not in vain. Hindi nakikita ng Diyos yung sacrifices mo. Amen? Nakikita ng Diyos yung mga gini-give up mo just to follow Him. Amen? Nakikita ng Diyos yan, and we know na ang lahat ng ginagawa natin ay may reward. Hindi ka man makita ng leader mo, si Lord nakikita ka. Amen? Nakikita tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya number 2, true servant has humility and obeys God's word. Ito yung sinasabi ko kanina na teaching ni Jesus Christ. Na itong dapat niyong gawin if you really want to be great in my kingdom. Learn to be a servant of all. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pag hindi tayo marunong mga kapatid, mag-humble, of course, papasok ang pride.
na tayo ng Lord, i-level up tayo ng Lord. Pumapasok ang pride na hindi natin namamalayan. May time na mapagsabihan lang tayo, lalayas na agad tayo sa gawain, or hindi na tayo magpapakita sa loob ng church. Hindi po ganun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Hindi po yun, mga kapatid. Kaya sabi niya, according to this verse, mga kapatid, sabi niya, for even the Son of Man, diba? Kahit si Lord, mga kapatid, nag-sacrifice, nag-suffer. Wala pa nga sa kalingkingan natin, kaya nga sabi niya, very humble yung sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus kay sa mga dalawa, sabi niya, kaya niyo bang, sabi niya, hindi niyo alam yung hinihiling niyo sa akin, kaya niyo bang i-take yung cup? Di ba? Kaya sabi ni Jesus, if you really want to be my disciple, take up your cross. Di ba? And follow me. Yung cross na yung mga kapatid, hindi madali. Anong nangyari kay Jesus sa cross? Di ba nagsuffer siya? Before nga mangyari yun, sabi niya, Lord, pwede bang tanggalin mo itong cup of suffering na ito? Pero sabi ni Jesus, but still your will be done, Father. Their obedience ang ating Panginoon sa kanyang Ama. Kahit alam niya, nakikita, nararamdaman niya because He is 100% human, mga kapatid, nung siya'y dalhin sa cross. Kaya ramdam niya ang mga sacrifices natin, ramdam niya ang ating mga nararamdaman. Di ba? Kasi nagkatawang tao siya, nagsuot siya, iniwan niya ang kanyang kaharian para lang maranasan ang pagiging tao, para makita niya ang weakness ng bawat isa. Talan ng Lord yun. Yung pagtatry mo, na pagsisikap mo na maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, Kaya yan, kailangan, pag tayo, mga kapatid, ay maglilingkod, kailangan always ilagay natin sa puso natin yung humility. Ayan, Kaya kailangan mag-submit sa ating mga elders. Amen? Sino ba ang mga elders dito? Walang elders? Oh. Submit, kasi sila yung mga binigyan ng authority ng Diyos. Amen? Sino ba yung mga elders dito? O mga leaders, sabihin na lang natin, wala na yung elders, leaders. Oh. Kasi pag makasabihin yung elders, matanda, huwag naman. Hindi naman gano'n. Kasi pastora bumibigay na. Di ba? So, kailangan daw natin mag-humble. Number 3, bilisan natin at servant is faithful in small thing. And daily. So, ibig sabihin, hindi lang sa ministry dapat nakikita yung trustworthy natin. Kahit sa labas, kahit sa ating employer. Pag walang employer natin, pag wala yung ating amo, hallelujah, dali! Di ba? Baka maabutan, di ba may kwento si Jesus doon na yung isang na akala niya, ay, matagal pa darating yung aking amo, mag-inuman tayo. And then, biglang dumating. Di ba? So, tinanggal siya tuloy sa trabaho. Di ba? So, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng ating Panginoon, kapatid, ay yung ating mga ipinagkatiwalang gawain. Dapat kapagkatiwalaan tayo, kagaya niyan. Pag halimbawa, naging Martha ministry ka, be faithful with that. Be grateful with that. Amen? Para hindi tayo magreklamo. Huwag mo lang titingnan yung ginagawa ng isa para hindi ka magreklamo. Para hindi ka mag-complain. Amen? Kasi pag once na tinignan na natin yung ginagawa ng isa, doon mag-start ang complaining. Amen? Pero po, ang dapat nating good yung Martha ministry, pero the best ang Mary ministry. So where they are both important in God's ministry. Amen? Kaya ito, mga kapatid, moreover, it is required of steward that they may be found faithful. Kaya kailangan, mga kapatid, good steward tayo sa ating mga ginagawa. Di ba yan yung ating yung sa Hebrews ba yun? Or Peter, na sabi binigyan tayo ng spiritual gift ng ating Panginoon. And we always praying, Lord, help me to
be a good steward of this blessing. Hindi lang ministry ha, even your life. How you manage your life being a Christian. Amen? Kaya very important yung mga kapatid, ano? And then, malapit na ako mga kapatid, 4, parang 5 ito, may dalawa, may isa na lang. True servant doesn't quit. Ito, kahit hindi ko na-explain ito, maintindihan nyo na yan. Ano? Don't quit! Ano? Amen? Kaya nga, the more na, dinidikdik ka ng kaaway, the more ka ding parang eagle. Di ba yung eagle? The more na may storm, the more siyang tumataas. At sinasalubong yung storm. Di ba? Pag nalampasan niya, wow, ang ganda na ng lipad. Ganon din ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pag nalampasan natin yung mga conflict, yung mga disappointment, discouragement, struggles natin sa pagsunod sa Panginoon, pag nalampasan mo yung mga kapatid, you will be happy and enjoy much sa buhay natin. Dahil napakasarap mga kapatid ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya don't quit. Ang totoong lingkod ng Diyos ay hindi agad-agad, hindi basta-bastang sumusuko. Amen! Ayan, malapit na po. Kaya, huwag tayong malupay-pay sa ating paglilingkod. Amen? Let us not grow weary while doing good, for it is due season we shall reap it with due. Basta, wag lang daw tayong, wag lang tayong mag-give up. Amen? Wag lang tayong mag-give up. Ito na yung last. True servant works with excellence and a steady spirit. Amen? Ayan. Yan po ang mga kailangan ng Diyos. Ito yung mga kapatid, na points na ma-ponder, ma-remember natin as a servanthood. Amen? Kailangan kahit anong mangyari. One of my favorite story ng Bible, mga kapatid, sa Old Testament times, itong tatlong magkakaibigan na ito, kaibigan ni Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego. Itong tatlong ito mga kapatid. Buong buhay ko lagi kong pinapanalangin, lagi kong pinapaalala sa akin ng Diyos. Kasi napakaganda ng lesson doon mga kapatid. Ng lesson doon, na sabi ng tatlo na yon, hindi kami luluhod kahit kanino, sa Panginoon lang kami susunod. Diba? Pero sige, papatayin ka namin, gano'n, etc. Diba? Pero ang sabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos. Kundi man, the word kundi man, hindi pa rin ako luluhod sa inyo. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ating paglilingkod, marami man tayo mga struggle sa buhay, kahit ang pastor natin, mga leaders natin, ang naging kaproblema natin mga kapatid, magpasalamat ka. Dahil God transform your life. Tina-transform tayo. Without that, mga kapatid, hindi mo ma-prove ang level ng pananampalataya. Kapag dating ng problema, masishaken ka agad. Kasi sa church pa lang, hindi ka na naging matibay. Mga kapatiran pa lang, hindi ka na naging matibay. Diba? Kaya, kahit anong mangyari mga kapatid, yun din ang aking prinsipyo sa buhay. Kung hindi man ako iligtas ko, I'm pretty sure, ililigtas ako ng Diyos, iingatan ako ng Diyos. Kundi man, maglilingkod pa rin ako. Kung hindi man ibigay sa akin ng Lord yung aking hinihiling, magpapatuloy ako sa paglilingkod. Hanggat may buhay. Amen? Kaya, ayan, magpakasipag kayo mga kapatid sa paglilingkod. Amen? Dahil ang lahat ng yan, mga kapatid, huwag daw tatamad, may Tagalog, huwag daw tamad. Amen? At buong pusong maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Dahil, kagaya ng sinabi ng may illustration dito, si King Solomon, mga kapatid, nasabi niya, yung mga matatalino daw na mga workers, mga kapatid, nagsuserve sila sa mga kings. Sino kaya yung mga kings? Pinipili nila yung may mga highest posisyon na pinaglilingkuran. Bakit? Kasi makakakuha sila ng favors.
So, ganun din tayo. Amen? Unahin natin. Mag-serve tayo if we are wise, mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Dahil marireceive natin ang reward. Conclusion, mga kapatid. Even Jesus said, mga kapatid, na even the Son of Man, mga kapatid, ay pumunta dito not to be served, but to serve. Jesus is the best example, mga kapatid, ng isang servant na may character or may nature, mga kapatid, na yung ating binanggit kanina ng humility. Di ba? In fact, si Jesus, tinuruan niya yung mga disipulo niya how to humble when they wash their feet. Amen? Kaya ganun din daw ang gagawin natin. Magtulungan tayo. Alam niyo, mga kapatid, it's very difficult in the ministry when you are starting to commit yourself to God. Dahil maraming mababago sa atin. Yung lifestyle natin dati, hindi na tayo maging ganun. Ang isa pa nga na natutunan ko sa pagiging Christian, mga kapatid, it's not, the word is not really good, pero ang gandang metaphor or illustration para madali natin maintindihan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pag gusto talaga nating maglingkod sa ating Panginoon, diba, do not conform to this pattern of this world. Do not conform. What does that mean? Maging abnormal mo. The word is not good, pero mas madaling mo naintindihan. Kasi ang normal, pag inaway ka, of course, you fight back. That's normal. Diba? Yan yung ano natin sa bato. Pag inaway tayo, makikipagsabungan din ako. Diba? But Jesus said, pag sinampal ka, pag binato ka, batuhin mo ng tinapay. Pag sinampal ka, ilagay mo pa yung isa. Diba? Sa grasya ng Diyos, kaya natin ito. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaya one of my encouragements sa bawat isa sa atin, remember this. Devastated ka man, anumang mga struggle natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ups and down ka man, just don't give up. Don't quit! Amen? That's normal! Normal yun, pero abnormal sa mundo. Di ba? Kasi ang normal, dapat maayos ang buhay natin. Pero sa totoo lang, ang kaayusan ay nasa presence ng Lord. Amen? Kaya don't give up easily, mga kapatid. Pag tayo nasa ministry, pag tinawag tayo ng ating Panginoon sa gawain, just go. Just go with the flow. Obey. Submit. Yan ang mga the best. Sabi niya, your work in the Lord para mapanatili ang ating kasigasigan or pag-iinit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan nating i-abound ang ating sarili sa gawain ng Diyos. Amen! Abound yourself to the work of the Lord, mga kapatid, para manatili yung init ng ating paglilingkod na kahit anong gawin sa atin ng kaaway, mga kapatid, ano mga pagsubok sa buhay natin, mga struggle natin sa pagsunod, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay kasama natin at alam natin ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng strength para tayo'y angat. Amen? Amen? Praise the Lord. And remember this, your work in the Lord is not in vain. This is my life verse, mga kapatid. Alam nyo, ito yung pinangawakan ko since I started in the ministry, kahit hindi ko pa siya naintindihan. Dahil alam ko, Lord, itong ginagawa ko, hindi mo makita ng iba. Alam kong may reward ako. At isa din ito na nagpupush sa akin to go through. Para maging successful sa gawain, maging successful believer. Although, ito pa yung ating pinagsisikapan na hanggang kunin tayo na. Diba? Amen? Kaya mga kapatid, kailangan, sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me! Yan ang ginagawa natin. Kung minsan hindi man tayo agree sa mga
patapos nito mga kapatid. Sabi dito, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God that you have. Ibig sabihin, pag-initin, pag-alabin yung ang gift na meron tayo. Dahil pag pinagkatiwalaan ka niyan, pagkakatiwalaan ka ng mas marami pa. Hindi lang yun sa isang gawain, in every areas of our life. Amen mga kapatid, kaya I just want you to stand and inviting yung mga kapatid to raise up your hands, and if you want to recommit yourself, or if you want to renew your covenant to the Lord, I want you to come in front of the altar of the Lord and we will pray for you. If you want, you are trying your best na makasunod sa ating Panginoon. Just step up habang ito'y kinakanta natin. Hallelujah. Ang kantang ito, I want you to pray to the Lord. Hallelujah. And let the Holy Spirit will touch you in this very moment, mga kapatid. Hallelujah. And I will pray for you. And asking yourself, I want you to ask this word na, am I serving with the right heart? Ask the Lord, if I am serving with the right heart. Lord, I am faithful in small things. Faithful ba ako sa mga maliliit na bagay? Or nagpapatuloy ba ako sa paglilingkod? Despite sa mga nararanasan ko sa buhay, to my family, to the ministry, and even to my leaders. Pa-search natin kayo. Pa-search natin kayo. Habang inahawit ko ito, I want you to pray for yourself, and then after this song, I will pray. Hallelujah. Ibigay natin kay Lord yung nilalaman ng puso natin, yung nabibigatan tayo, nahirapan tayong sumunod. That's okay. Kaya nga sabi ng Lord, I am with you. Sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Just put your hearts to me. Inaanyayahan tayo ng Diyos to pour out our hearts to Him. Dahil siya ang solusyon ng lahat. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, I want you to raise your hands to Jesus and cry out to the Lord. If you want to kneel down, that's okay. If you want to cry out, if you want to shout, just give it to the Lord. Nakikinig ang Diyos. Sa oras na ito, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa'yo ako ay lalapit, damdamin ang iyong pag-ibig. I want you to pray while singing, hallelujah. Susundan ko ang iyong
akin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo ang siyang tuligan ko. Pusong tapat sa aking likhain, cross mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin. Come on, just pour out your hearts to Jesus. Oh, hallelujah. Come on, open your mouth. Come on, hallelujah. Feel the presence of the Lord. Come on, hallelujah, hallelujah. Lord, bless their hearts, Lord. Oh, Ramamamamamaya, Sekiandarayahane. Rumuraya, sing, come on, come on. Hallelujah, speak out, pour out your hearts to Jesus. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Raise up your hands to Jesus. Bigay mo kay Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos. God wants to embrace you. God wants to embrace you right now. Nakikita ng Diyos ang iyong puso. Naririnig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Naririnig ng Diyos ang iyong taing. Come on, hallelujah. Hallelujah. Thank